Okay. So, may komisyon ka dun sa 1 billion plus the 1.3. Yung pwede nyo po si tanong sa Soler, wala po akong commission doon. Diretso sila nag-check-in sa, ano tawag doon, yung treasury ng Soler, at diretso na open ang account, yun wala po akong commission doon. Teka. Pwede nyo po itanong po sa Soler po. Sige. Naintindihan ko. Sige. Okay, anyway, the point is this, ha? Dahil sa isang connection mo na nagkautang sa'yo, pumasok yung perang ito, more or less 4 billion to, na-account na natin dito, more or less 2.3. Okay? Nasaan yung balance eh? Mr. Wong. Plus the 600 million, kasama na yung $5 million doon, di ba? Am I correct, Mr. Wong? Ganito po. Sige nga. May nawawalang pera pa ba? May nawawala Meron po. di ba? Meron po. Tama po kayo. Okay, Tama po thank kayo. you. Sige Tama po. po. Okay. Okay. 1.3, di ba po? 1.365 billion plus 1 billion, di 2.365 po, di ba? Yes. Yung 100 million po dinala ni Maya tsaka ni Concon, plus kinuha ko po yung 300 million is 400 million po, di ba? Okay, tama. Opo. At yung $5 million po, nandiyan po. Tapos, di ba po, etong pong 2365, di ba, nandiyan na po sa Soler Midas po. Yung 400 million na cash, di ba, yung 100, 400 million. Tsaka yung $5 million, yun ang palang equivalent to 600 million something po. Tama. Tama So, po. may 17, 18 million dollars pa. Opo. Yung $17 million po, yun ang sinasabi ko po, na kila Concon po. Nasa PhilRem pa rin. Opo. Okay. Kasi, tama, may 81 million na natanggap ang PhilRem, may 61 na pinalitan ng pesos, eto tinelegraphic transfer lahat-lahat, meron nga naman talagang natitira. Concon, meron ba kayong alam na AWAL? AWAL. Na meron $10 million. Yun yung nagpalit ng cash. Yeah, he's a client. He's a client. He's a client. Who gave instructions naman na bigyan mo sila ng $10 million? Si Maya din. No, well, So wala nang kinalaman si Maya dito. sir, first of all, I'd like to deny what he's saying. That 17 million is with us. We delivered everything. Okay. And on the $10 million that went to Awal, we actually converted that to Alto Cash, which we also used to deliver to them. To whom? To them. To Wei Kang Shu. And them. For those players. So, you siguraduhin mo, to No. Mr. Kim Wong or to Wei Kam Shu? They were together, sir. They were together. Yes, sir. So in all the deliveries, they were together. Yes, sir. That's what you're claiming. Yes, sir. Pero sabi ni Mr. Wong, may nawawalang 17, 18. I delivered everything, sir. I did not keep a single centavo that we did not, Okay. was not meant for us. Okay. So, pero tama, meron awat. What about WorkQuick? Di ba tinanong ko to nung first hearing? You have a company named WorkQuick? Yes, Your Honor. Yes. And there's 1.65 million there.
Actually, sir, a portion of the difference of the 81 million, we actually bought for ourselves, for our own business. So, on the conversion of the requirements that we needed on certain days. So, if you will check our report, we actually converted few amounts into hours. And that's what we use for our daily transactions. So more or less yung kinita rin ninyo, parang ganon. Sir, if you will read our complete report, we basically earned just on the conversion. So we paid a certain rate and we traded it with Treasury with a certain Yeah. rate. And that's the only thing we earned. Yeah. Unless, hindi nga ninyo na-deliver yung 17, 18 million Sir. dollars. Unless, ha? Base sa sinasabi ng isa. Anyway, what about yung YXR trading? Yes, Your Honor. A client of ours also. But that came also from the PhilRem Unimart, $81 million. Yes, Your Honor, pero hindi po siya related transaction. Ano ho yun? Regular transaction po namin yun. Okay. Kasi maliwanag kasi yung 61 pinalitan yung 20, wala eh. But you're claiming that now you're changing your testimony from the first hearing that you said everything was delivered to Wei Kang Su. And then none of you wanted to mention the name of Mr. Wong. It would appear to me. And now you're saying we delivered it to both of them. And in some instances, they picked it up from our home. No, sir. Dineliver namin kay Wei Kang Su. That was the instruction of the branch manager. Yeah, we heard that already. Nandun. Yeah. Okay. At lahat kayo magkakilala. You all know each other. One way or the other. And I don't expect any of you to say naman that, hey, we knew that this will come from an unlawful activity. Hey, we knew that this will be from a, what do you call this, from a heist job or from a cybercrime or a hacking. I don't expect you to say that, but you know, the facts are the facts. Pinakilala sa isang tao to open account. Accounts were open, money came in, money went to Mr. Go, went to PhilRem, went exchanged in RCBC, remitted to Mr. Wong, remitted to casinos. There's a portion not in the casinos. 25% is not in the casinos. Na inisip ko lang, baka commission naman yun. Okay, anyway. Finally, to PAGCOR. Since we're talking about AMLA, payag kayo mapasok ang casino sa AMLA. Yes, sir. Diba? Okay. That makes PAGCOR, if you're operating casinos, you're both a regulator and an operator. Di ba nakakapagtaka yun? That Well, you regulate your own self? Pwede ba yun? From the private sector, from the private investors, it is quite a, Anomaly. I guess, sir. Yeah. Okay, so that's good. At least we have that on record, no? BSP is just a regulator. Yes, Your Honor. You don't operate a bank, except the BSP itself. Yes, Your Honor. Right? Okay. And so what is your recommendation? Do you have a recommendation for AMLA purposes? A threshold amount? Or suspicious transaction lang? Or Sir, in the lower house, we've been participatory in providing inputs for the bill, for the House Bill 60 Oh, sige, just submit Yeah. that to the committee. 6182, sir. Oh, sige, just submit that The to threshold here is about 4 million. 4 million. Yes. Okay, so that's your recommendation. O sige, finally, one last question with RCBC. One last question. Nung nagpapalit ng pera ang PhilRem sa inyo, roughly 400 million and $5 million, according to Mr. Wong. I'm sorry, 61 million pinapalitan into pesos. A large amount was telegraphic transferred.
magkano yung cash na withdraw nila? Baka yun ang sagot para kung sino nagsisinungaling. Your Honor, we can't discuss specifically the PhilRem account. We were not given a waiver from Ms. Bautista. Oh, PhilRem, magkano ang withdraw ninyong cash sa RCBC? Sir, I have to check lang my records. I'll submit it to you in the next hearing. Totoo po. Promise. But you withdrew dollars and pesos. Yes, Your Honor. In In- different banks as well. No, from the Unimart. Meron din branch. po. Meron din po, Your Honor. Kailangan ko lang humakuha yung eksaktong figures namin. Breakdown. Tansya mo, magkano kaya on PhilRem lang o on Unimart lang? 100 million? Your More? Honor, hindi ko masabi. I will check. Okay, so finally, RCBC, it would appear to me, several days to, di ba? When you gave it to, how many days pala? You delivered it to Mr. Wong and to February 5 to 13. so 8 days. Okay? 8 days. And then there were dates kanina given. Okay? Just for protocol, ang bangko ba, magkano ba ang cash ang available sa isang branch? Your Honor, it depends on the size of the branch. It could be 5 million for medium-sized. Unimart. Probably around between 5 to 10. 5 to 10. Yeah. So, kung may mag-withdraw ng 20, 30, 40, 50, 100 million, walang perang ganun yung branch. di ba? Normally, the branch will request from the cash center. And the cash center is where? In this Head office? case, probably the head office. Head office. Yes, sir. And how much cash would the head office have? Well, that could be a lot, Your Honor. Magkano, tansya mo? It can actually reach A 500 to a billion. 500 to a billion. Okay. But hindi ba kayo magtataka din dyan if, for example, someone were in one branch would request cash na 400 million and $5 million? Nakakapagtaka ba yun? Well, for certain clients, that's not really unusual, especially if these are money changers. Na withdrawal. Yes, sir. And pag PhilRem, hindi nakakapagtaka yun. We really cannot speak without the waiver from Ms. Bautista, Your Honor. Okay. So, Mr. Chairman, thank you very much for the time that you've given me. I hope that we were able to clarify the events also here, how they looked, at least in my eyes. So, thank you very much. Thank you, Senator Recto. Next to ask question is Senator Juan Ponce Enrile. Thank you, Mr. Chairman. I have very few questions. I just want to understand how this whole thing began. Mr. Kim, when were the $5 accounts opened? Kailan ba binuksan yung mga $5 accounts? 500. May 13, 2015. 2015. Opo. Ngayon, bago binuksan yung 5 account yun, ano? Opo. Picache, Vergara, Vasquez, Cruz, and Lagrosa. Di ba? Hindi ba? Opo, ano po yun, kay Gao po yun yung sa junket ko po, opo. Nung May 13, 2015, 5 account yung binuksan, di ba? Opo, yung junket player ko po. Ngayon, dito nasa record namin, binuksan sa pangalan ng 5 tao. Picache, Cruz, Vergara, di ba? Lagrosa, and Vasquez. Alam mo ba yung mga pangalan na yun? Hindi ko po alam. Hindi.
Pero alam mo na 5 tao, 5 account. Hindi rin. Sila po nag-usap eh, hindi ko po masyado. Sino sila? Si Gao po tsaka si Maya, sinabi lang yung ligaw na 5 account po. Opo. So, ang nag-usap para mabuksan yung account, na 5 account, noong May 13, 2015, ay si De Guito, Maya De Guito, at saka si Hua Gao. Opo. Ngayon, Nandun lang po ako. oo, nandun ka. Doon saan kayo nag-meeting noon? Sa opisina mo? Doon po mismo sa office ko sa Maidas po. Ha? Sa Maidas po. Sa Maidas? Opo. Opisina mo? Opo. Bago dumating yung araw na yon na nag-usap kayo, paano nangyari na pumunta si Mrs. De Quito, si Maya, doon sa Maidas, at ganun din si Mr. Gao para mag-usap kayo? Meron bang, ano ba ang nagsimula niyan? Paano lumitaw yung pagbubukas ng mga account na yan? Kung pwede mong istoryahin sa amin. Opo. Matagal ko po na tinanong kay Maya kung pwede mabuksan ng account. Pag dumating itong pera ko, sabi niya pwede. Sabi ko, iseset ko sila para mag-usap. Bakit mo tinanong yon kay Maya? Anong nag-udyok sa'yo o dahilan na tinanong mo yung question na yon kay Maya? Kasi po, palagi niya akong kinukulit na magbukas sa mga account sa RCBC. Sabi ko po sa kanya, meron ako pong guest, junket po, may utang sa akin. Kung gusto mo, ipakilala kita para magbukas po ng account. Bakit si Mr. Gao tinanong ka kung paano magbukas ng dollar account sa Pilipinas? Opo, tinanong na po ako. Sabi ko, hindi ko po alam yun kung paano po. Tinanong mo, hindi mo tinanong kay Mr. Gao, bakit mo gustong mag-open ng dollar account? Sabi niya po una, kasi magpapadala siya sa akin ng pera raw para pambayad po. Tapos, yung una po pagkasabi niya sa akin, may malaking lote siya sa Beijing, ibebenta para ipadala po sa akin. May lupa siya sa Cavite? Hindi po, sa Beijing po. Sa Beijing, China po. Malaking lote niya po doon. Ganon. Opo. Ngayon, nung nag-meeting na kayo noong May 13, 2015, doon sa opisina mo, kayo, ikaw, si Maya at saka si Mr. Gao, napag-usapan na ninyo na magbukas ng account. Opo. Ngayon, si Mr. Gao, marunong ba mag-Tagalog, mag-Ingles o... Nakakaintindi konting English, pero ako po nagtatranslate po. Kaya ikaw ang naging translator. Opo. Nag-uusap sila ni Maya. Opo, dinetranslate ko po. Sa makatwid, pero nakakaintindi ko konting English po. alam mo kung ano yung pinag-usapan nila sapagkat ikaw ang translator. Opo, sir. Ngayon. Anong purpose ni Mr. Gao na magbubukas ng dollar account dito? Ano yung intindi mo doon sa usapan ni Maya at saka ni Mr. Gao? Bakit niya kailangan magbukas? Dahil magbabayad siya ng utang niya sa'yo? O dahil gusto niya magdala ng pera upang magsugal sa Pilipinas? At sabi niya po sa akin, bebenta niya lote niya para makapagbayad sa akin at saka matagal na po, kung na po siya junket, tuloy-tuloy po negosyo namin po. Ayun. Opo.
negosyo ninyo. Opo, dito po sa Midas po, tsaka sa Sule po. Naglalaro din po siya, may dala din po siya player. Matagal na po siya, 8 years ko na po siya kilala po. Sa Makatwid, si Mr. Gao ay kliyente mo Opo. sa Sugal. Opo. Matagal na. Matagal na po. Tsaka nagdadala din po siya ng player po. At meron siyang utang sa'yo, ganun ba? Opo, kasi nagdaro siya one time po sa Suler. Kasi ano po, junket siya, tsaka sugaro po siya eh. Oh. So nagdaro pa sa Suler, pwede yung pa-check po sa Suler po. Ang pangalan niya po, na nakapagtalo po siya ng 450 million po. Yun ang limit niya. Ang limit niya po sa akin. Sa mga casino ba, may mga limit yung mga players ninyo kung magkano ang ibibigay ninyo sa kanila na credit para magsugal? Opo, meron po limit. Ang limit niya po sa akin, 500 million po. Ang credit niya sa'yo, Opo. ang limit niya 500 million. Opo. Ayun. Natalo siya ng 450 million. Opo. May record po yan pagka pinakuha po sa Suleho para maiprinsa to, maipakita sa inyo, yun po katotohanan po. Yung talo niya na 450 million ay hindi niya nabayaran. Hindi po. Yun ang utang ko ngayon sa Suler. Pero ikaw nagbayad. Hindi pa po. Yung dinuhulog-hulog na po sa Suler. May record po din ng Suler. Sa Makatwid siyang may utang sa Suler. Hindi po. Ako po may utang sa Suler. Kasi ako po kumuha ng pera, pinalaro ko po siya, so ako po yung may utang sa Suler. So, nung hindi ko siya nagbabayad, ako po yung dahan-dahan naghuhulog sa Suler. Minsan 100 million, minsan 20 million. Lahat po, kinaga po sa akin. Nung dumating po itong pera na ito, yung 1B, na pinasok po sa Eastern Hawaii, nag-withdraw po ako ng 200 million. Binayaran ko din po sa Suler na 200 million. Kasi may utang po ako sa Suler. Kaya, doon sa 450, natalo niya na binabayaran mo sa Suler. Opo. Ano mangyari itong money laundering na ito? Magkano ang balanse na hindi pa nababayaran? Hindi ko po nababayaran is 290 million po. 290 million? Opo, sa Suler po. Ngayon, nung si Mr. Ding Zing Zi. Opo, sir. Ano naman napasok ito? First time ko lang po siya na-meet sa Suler po, nung pinakilala sa akin ng February 4 po. Sabi mo sa akin February 4 nitong taon na ito. Opo po. Ngayon, before that, bago doon sa pagkakilala mo, hindi mo pa siya nakikita. Hindi pa po. Tsaka, pwede man siguro po i-check sa immigration po kung kailan po siya dumating. Oo nga. Opo. Hindi ko pa po nakikita po, sir. Hindi mo pa nakita siya nung maliban doon sa araw na yon. Opo, sir. Opo, okay. Sir. Sino nagpakilala sa iyo sa kanya? Si Mr. Gao po. Si Mr. Gao. Opo, yung matagal ko po, junket po. Ngayon, bago nung May 13, 2015, na nag-usap kayo ni Mr. Gao kasama si Maya tungkol sa pag-open ng account. Gaano mo nakatagal kilala si Mr. Gao? Mga 8 years na po. 8 years na? Opo. Tuloy-tuloy po. Kasi po, minsan po, August last year, nagtanong po ako kay Maya, paano ba po mga pagtitilang dollar? Sabi niya, kailangan kumpanya po. So, sinabi ko kay Mr. Gao, kailangan kumpanya po para makapagdala po lang dollar po sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, kailangan kumpanya po. Ngayon, doon sa 8 years na yun, nagsusugal na siya. Nagsusugal po, nagdadala po ng payer, may record po tayo. Meron po ako record. Pwede ko po isubmit po. Ngayon, ano ang highest ang limit niya nung primero na makilala mo siya? Ang primero po, ang highest po niya, mga 200 million po.
200 million. Opo, ang credit line niya po sa akin po. At nagsugal siya. Kung natatalo, nagbabayad siya. Walang Opo, regularly po. Kasi po, may junket din po siya sa Macau po. Ito si Gao. Kasi bumagsak na po yung, di ba, mahina na casino po sa Macau. Kaya po siya pumunta rito. Pero dati po, may junket po siya sa Macau. Ngayon, alam mo na nagbabayad naman siya ng utang sa iyo sa kanyang mga pagkatalo. Opo. Ibang case po. Palagi ho, may transaction ba ho kami? May transaction pa po. Ngayon, hindi mo kilala kung ano ang negosyo niya na bakit kaya napakalakas magsugal nito? Anong negosyo nito sa China? Sir, kasi po, nagdadala po siya ng player. Ang negosyo po niya, yung casino din po. Nagdadala ng player? Opo, marami po. Regularly po kami. Matagal na po. Nagdadala ng player? Kaya lang minsan lang po siya nagsugal. Nagsusugal din siya konti, pero majority po, marami siyang player. Okay. Opo. Ngayon, nung ipinakilala, siya ang nagpakilala sa iyo kay Mr. Z. Ding po, yung CC. Kay Mr. Ding. Opo. Ngayon, anong sinabi niya na ipinakilala sa iyo si Mr. Ding? Sabi niya po sa akin, may papadalang pera po, mag-i-invest daw dito, at meron po kami agreement, lahat ng pera yung dadali dito, hindi nila ikakash at lalagay sa casino para makaroon ng junket agent po. Si Mr. Ding, at saka si Gao. nakilala ni Mr. Gao sa iyo si Mr. Ding na investor. Opo, na magdadala ng pera at may commitment, basta numating pera dito, hindi po isusugal. Hindi isusugal? Opo. Ay, isusugal po, hindi ako kukunin cash po. Sorry po. Ngayon, hindi sinabi sa iyo na si Mr. Ding sugarol din. Marami na po siya player. Nagdala nga almost siya 20 plus player po eh. Nagdala si Ding ng 20 plus player po eh. Nagdala si Ding? Opo, sa Sule po, ng 20 plus player. 20 plus o. Alam po ni Mr. Tad po. Your Honor, our record shows Ding brought in 18. How many? 18, 1-8, Your Honor. 1-8, sir. Nagdala pala po siya 18 players po. Opo. Benny, Yes, sir. did Mr. Ding, was he a player in Soler? No, Your Honor. He was introduced by Mr. Gao and another... Mr. Gao? Yes, Your Honor. And another long-time player, Wang Xin. Wang Xin. Yes. That was the name given? Yes, Your Honor. And was that the first time that he was brought into Soler? Our record shows Ding signed up with one of the junket operators in January, Your Honor. January of this year? Yes, Your Honor. That was the first time? That's correct, Your Honor. Ding, yes. You do not know the background of Mr. Ding? No, Your Honor. Ngayon, nung binuksan yung 4 na account, hindi mo alam yung mga pangalan? Hindi po. Sino nakakaalam kayo doon sa mga account na yun? Si Mr. Gao o si Mr. Ding? Si Mr. Gao po. Si Mr. Gao po. Si Mr. Gao? Opo. Paano mo nalaman yun? Kasi hindi ko po, di ba ako po nag-interpret kay Maya, kay Gao? Wala pa ako si Ding. This is the first time lang na-meet ko po sa Sule is February 4 po. Alam mo ba kung noong ipinakilala